Sa panahon ng tribulasyon, isang panahon ng matinding pagsubok at kaguluhan, ang mundo ay bibigyang liwanag ang mga kaganapan na nakatuon sa mga huling araw. Ayon sa Mateo 24:21, sapagkat magkakaroon ng malaking kapighatian na hindi pa nangyari mula sa simula ng sanlibutan hanggang sa ngayon at ito'y hindi na mangyayari. Ang simula ng tribulasyon ay kadalasang nauugnay sa rapture, ang pag-agaw ng mga mananampalataya upang makasama ang Panginoon. Matapos ang kaganapang ito, ang mundo ay mapupuno ng chaos. Ang mga tao ay maghahanap ng pag-asa at seguridad, at dito papasok ang Antikristo, isang mapanlinlang na leader na mag-uutos ng kapayapaan sa simula. Ang tribulasyon ay nahahati sa dalawang bahagi, ang unang 3 taon at ang huling 3 taon. Sa unang 3 taon, magkakaroon ng mga senyales ng mga digmaan, taggutom at sakuna. Sa huli, ang mga pangyayaring ito ay lalala na dadaan sa mas matinding pag-uusig at mga sakuna. Ayon sa pahayag 13:7, at ito'y binigyan ng kapangyarihang makipaglaban sa mga banal at mapagtagumpayan sila. Habang ang mga mananampalataya ay nahaharap sa mga pagsubok, may mga sinasabi si Kristo sa Luka 1:21-36. Sapagkat magbantay kayo sa lahat ng mga bagay na ito at manalangin kayo upang kayo'y makatanggi sa lahat ng mga bagay na darating at makatayo sa harapan ng Anak ng Tao. Sa kabila ng dilim ng mga pangyayari, may pag-asa sa paparating na pagbabalik ni Kristo. Ang panahon ng tribulasyon ay hindi lamang isang kwento ng takot, kundi pati na rin ng pag-asa. Maari tayong matuto ng mga mahahalagang aral sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pag-asa kay Kristo. Sa bawat pagsubok, maaaring maging ilaw tayo sa iba at ipakita ang pagmamahal ng Diyos sa kabila ng kaguluhan. Magpatuloy tayong manampalataya at manalangin sapagkat ang Diyos ay nariyan sa ating tabi.